Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, sa basbas ni Pangulong Bongbong Marcos, kasado na ngayong 2025 ang konstruksyon ng higit sa 300 Child Development Centers para sa mga mahihirap na komunidad. Positibo naman ang Pangulo na sa pamamagitan ng programang ito, mapagtitibay ang kabataan bilang mga pundasyon ng ating bayan. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Let Narciso. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Joint Circular para sa guidelines ng itatatag na Child Development Center sa mga low-income municipality. Isa ito sa mga hakbang ng gobyerno para mabigyan ng access sa early childhood education ang may hirap na barangay sa bansa. Nitong Marso, inaprubahan ng Pangulo ang 700 million pesos na pondo para sa CDCs kasunod ng mungkahi ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na pundasyon ng mga bata na anyay nagpapatibay sa pundasyon ng bansa. Binanggit ng Pangulo na para ngayong taon ay higit 300 CDCs ang itatayo sa may hirap na komunidad. 89 dito ay sa Luzon, 106 sa Visayas at 133 sa Mindanao. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Hiningin naman ni Pangulong Marcos ang commitment ng mga lokal na pamahalaan sa ikatatagumpay ng programa. Bago ang ceremonial signing, nagbasa si Pangulong Marcos ng libro sa mga bata. Hinimok rin ito ang mga magulang na hanapan ng oras ang pagbabasa sa mga anak. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Plano naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na mas itaas pa sa 18% ang coverage sa hospital bills ang ibibigay sa mga benepisyaryo nito. Ayon sa ahensya, target pa nilang itaas pa ito sa 28% pagdating ng taong 2028. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Target ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na dagdagan pa ang benepisyo para sa publiko ngayong taon. Ito ang inanunsyo ni PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. sa ginawang pagdinig patungkol sa kontrobersyal na pagtatransfer ng 89.9 billion pesos PhilHealth Excess Reserve Funds sa National Treasury. Ayon kay Limsiaco, target ng ahensya na itaas sa 18% ang kanilang hospital bill coverage para sa mga miyembro nito ngayong 2025. Dagdag pa ng opisyal, nais din nilang itaas pa ito sa 28% pagdating naman ng taong 2028. Giit niya, sa ngayon ay magagamit na rin umano ng PhilHealth members ang 50% coverage sa mga government hospital. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi naman ang isang Filipino photojournalist na si Noel Celis sa 2025 World Press Photo Contest. Binigyang pagkilala ang kanyang kuha na 4 storms, 12 days na naglalarawan ng epekto ng sunod-sunod na bagyong humagupit sa Pilipinas noong nakaraang taon. Narito ang report ni Millie Borja. Muling kinilala ang Filipino photojournalist na si Noel Celis matapos nitong manalo sa 2025 World Press Photo Contest para sa kanyang kwentong 4 Storms, 12 Days.
na naglalarawan ng epekto ng sunod-sunod na bagyong humagupit sa Pilipinas noong nakaraang taon. Inanunsyo ng Amsterdam-based organization ang mga nagwagi, kung saan si Celis ay isa sa dalawang nanalo sa Stories category para sa Asia-Pacific at Oceania region. Isinalamin ng kanyang larawan ang pagtindig ng mga Pilipino sa gitna ng mga sakuna at ang lumalalang dalas ng natural na kalamidad sa Southeast Asia. Kasama ni Celis na nanalo sa Stories category para sa Asia-Pacific region ang Myanmar photojournalist na si Ye O2 para sa kanyang gawa na In Nation and Conflict. Sa edisyong ito ng World Press Photo Contest, 42 ang napili mula sa 59,320 entries ng 3,778 photographers mula sa 141 countries. Hindi ito ang unang pagkilala kay Celis. Noong 2017, napili rin ang kanyang larawang The Philippines' Most Overcrowded Jail na nakakuha ng ikatlong pwesto sa General News category. Samantala noong 2019, nanalo rin ang isa pang Filipino photojournalist na si Ezra Acayan para sa kanyang kwento tungkol sa war on drugs sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Lily Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong summer season, muling sinimulan ng Philippine National Police o PNP ang Ligtas Sumvac o Summer Vacation 2025 upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa bansa. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Sinimulan na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang programang Ligtas Sumvac Summer Vacation 2025 para sa mas pinaigting nitong security measures ngayong summer season. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, layunin ng kampanyang ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko at maging ang kapayapaan sa bansa mula April 1 hanggang May 31. Aniya, magde-deploy ang PNP ng nasa 40,000 na mga kapulisan sa buong bansa sa ilalim ng Enhanced Operational Concept of Managing Police Operation o EMPO strategy. Ito raw ay upang mas palakasin ang presensya ng kapulisan at paigtingin ang patrol operations at maging ang koordinasyon sa mga LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan. Giit ni Marbil, mahalaga ang mga hakbang na ito lalo na sa harap ng pagdagsa ng publiko sa kani-kanilang mga probinsya para sa long vacations at sa nalalapit na halalan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tagumpay na ipinagdiwang ang ika-237 karawan ni Francisco Balagtas Baltazar na kilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog dyan sa lalawigan ng Bataan. Kasabay nito, pinangunahan din ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF at ng NCCA ang pamamahagi ng mga libro sa lalawigan upang mapaunlad pa ang kaalaman sa panitikan maging sa kontribusyon ni Balagtas. Ang iba pang detalye tinutukan ni Danny Kumilang. Matagumpay na ipinagdiwang ang karawan ni Francisco Baltasar kahapon ng umaga sa Oryong, Bataan, kung saan namayapa ito noong 1862 ang dakilang manunulat na kilala sa sagisag panunulat sa Francisco Balagtas. Nag-alay ng bulaklak sa hardin ni Balagtas ang NCCA Deputy Executive Director for Operation Ginoong Bernan Joseph Corpus at KWF Commissioner Arthur Casanova, kasama ang mga kagalang-galang na opisyal ng Bataan na pinangunahan ni na Governor Joey Garcia at Orion Mayor Antonio Raimundo. Naging mas makabuluhan ang araw na ito sapagkat kasama rin sa pagtitipon ang pamilya ni Balagtas, gayon din ang ilang kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya. Kasama sina Provincial Tourism Officer Danica Lolita Tigas, School Division Superintendent Dr. Carolina Violeta at mga opisyal ng Barangay Wawa Orion kung saan matatagpuan ang hardin. Nagbahagi rin ng mga libro ang NCCA at KWF sa lalawigan ng Bataan upang higit pang mapalaganap ang kaalaman sa panitikan ng mga Bataenyo. Ang programang ito ay bahagi ng 3 selebrasyon na ginana para sa Araw ni Balagtas sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Para sa MBC TV Network News, RS37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatanggap naman ng higit sa 1 milyong donasyon ang Kaagapay Donations Portal, isang inisyatibo na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ilan sa paglalaanan ng mga naiipong donasyon ay ang pagtugon ng ahensya para sa disaster response. Narito ang report ni Dustin Bayog.
Nakalikom na nang aabot sa 1.4 milyong pisong donasyon ang inilunsad na Kaagapay Donations Portal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang naturang halaga ay ilalaan ng ahensya para sa mga operasyon ng disaster response at ang mga nasa pangangalaga ng kanilang Centers and Residential Care Facilities o CRCFs. Ayon sa ahensya, 1 buwan na nung inilunsad ang portal na layong mas gawing efficient ang paraan upang makapag-donate na makatutulong din sa mga charitable groups at social welfare and development agencies o SWDAs. Nakalagay kasi sa portal ang mga organisasyon kung saan nais mag-donate ang isang individual at direkta ito mapupunta sa kanilang recipients. Samantala, bukod sa local donations, maaari na rin makatanggap ang portal ng mga tulong mula sa mga international donors. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natapos na at maaari nang magamit ang mas pinaganda at mas pinalaking halfway house sa Baguio City. Ito ay sa ilalim ng proyekto ng Department of Interior and Local Government o DILG na maaring matuluyan ng mga rebel returnee at ilang benepisyaryo ng City Social Welfare and Development Office programs. Ang mga detalye ihahatid ni James Galange. Maaari nang magamit ang mas pinaganda at pinalaking halfway home sa Baguio City na pinatayo ng Department of Interior and Local Government o DILG na pinangalan ng Social Welfare Complex. Sa isang press release ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sinabi nitong nagtulong-tulong umano ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na ayon sa kanya ay mas makapagbibigay ng mas maayos na serbisyo at mapapakinabangan ng kanilang mga mamamayan. Ayon naman kay CSDWO Chief Liza Bulayungan, ang naturang halfway house ay nauna nang nakalaan para sa mga rebel returnee noong 2018 na may 5 milyong pisong grant mula sa DILG. Subalit wala pa itong kliyente hanggang ngayon, kaya ginamit na rin ang naturang pasilidad bilang matutuluyan ng mga bata at matanda na may kasong legal. At sa karagdagang 10 milyong pisong fund allocation mula sa kanilang LGU ay natapos ang proyekto kung saan kasalukuyang tinutuluyan na rin ng mga taong naging biktima ng pang-aabuso na stranded at nangangailangan ng tulong. Dagdag pa ni Bulayungan, may 3 pasilidad ng naturang complex. Ang isa ay tatawaging Bahay Pag-asa na siyang magsisilbing reformatory facility para sa mga bata na may sagutin sa batas. Habang ang pangalawa naman ay youth auditorium na maaaring pagdarausan ng iba't ibang aktibidad. At ang panghuli ay ang elderly house para sa mga senior citizen. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Muli na namang pinatunayan ng Filipino billiards player na si Johan Chua ang kaniyang pamamayagpag sa international scene matapos makasungkit ng magkasunod na podium finish. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Mili Borja. Patuloy na namamayagpag sa international stage ang Filipino billiard star na si Johan Badkoy Chua matapos makapagtala ng sunod-sunod na podium finish sa kanyang huling 2 kompetisyon. Nag-uwi ng bronze medal si Chua sa 2025 Premier League pool. Napatid ang kanyang run sa semifinals nang matalo kay Francis Sanchez Ruiz ng Espanya with 2-7 score. Sunod naman siyang sumabak sa 99 Black Meat Tournament kung saan hinarap niya si Ling TK sa isang higpitang race to 13 finals match. Palitan ng puntos hanggang sa naitabla ni Chua ang laban sa huling round, ngunit hindi na nakumpleto ang pagbawi at natalo sa isang dikit na laban. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Oprah Winfrey, Taylor Swift, Rihanna, LeBron James, kabilang sa Forbes 2025 World's Billionaires list. Ang mga detalye pa sa balitang yan, iyahatid ng ating showbiz Angel. 18 bigating celebrities ang kabilang sa 2025 World's Billionaires list ng Forbes. Sa edad na 35, kabilang na riyan ang pop superstar na si Taylor Swift. Siya ang pinakabata sa listahan ng mga artistang bilyonaryo at may net worth itong $1.6 billion. Special thanks din niya sa matagumpay nitong The Eras Tour. Bukod naman sa successful career bilang singer, lumago rin ang net worth ng umbrella hitmaker na si Rihanna sa $1.4 billion dahil sa kanyang cosmetics business na Fenty Beauty. Samantala, nasa $3 billion naman ang net worth ng 71-year-old media mogul and TV host na si Oprah Winfrey. Siya ang first black woman billionaire ayon sa Forbes.
Ilang basketball superstars din ang pasok sa listahan, gaya ng NBA legend na si Michael Jordan na nasa third spot ng celebrity billionaires with $3.5 billion net worth. Maliban naman sa kanyang basketball career, di rin biro ang endorsement deals at business ventures ni LeBron James, dahilan para pumalo sa $1.3 billion ang kanyang net worth. Habang ang nangunguna naman with $5.3 billion ang American filmmaker na si Steven Spielberg. Siya ang nasa likod ng mga sikat na pelikula gaya ng Jaws, E.T., Indiana Jones at Jurassic Park. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.